na ano ko, na panood ko yung interview sa iyo, yung comment mo tungkol doon sa pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Bong Revilla. Ang comment mo doon, parang hindi maganda yan sa part ng ombudsman. Paki-ano nga nun, Nal? Yes, dahil sila kasi yung nagkaso dyan eh. Ang sabi ng Sandigan Bayan, at least 2 doon sa 3, mahina daw yung kaso. No? Wala daw digital fingerprint, etc. etc. Natawa rin ako ron dahil ang ebidensya kasi cash eh. Paano magkakaroon ng paano magkakaroon ng digital fingerprint? Cash nga eh. No? 92 million eh. Yung dinala sa bahay eh. Syempre, ang tinamaan dyan, yung ombudsman dahil sila yung nagsampa ng kaso eh. No? At ang sabi ng Sandigan Bayan ay mahina daw yung kaso. Kaya, ano bang kanyan? Ano bang recourse dyan, attorney? Meron pa bang appeals dyan? Mag-EMR yata. Sabi ni magmo-motion for reconsideration sila. Pero mahirap na yan mga MR eh. Mahirap na reverse. Kahit hindi unanimous. Kahit hindi unanimous. 2 out of 3 eh. Oo. Pero yung chairperson ang nag-dissent ha? Yes. Yung chairperson ang nag-dissent. Oo. Si Associate Justice Carl Miranda. Pero maganda yung kanyang dissenting opinion, Nalda. Hindi, natawa nga ako doon sa sinabing bakit mahina. Oo. Ang sinasabi lang kasing mahina, ang sinasabi lang naman na mahina, wala daw, kumbaga ang role daw ni Bong Revilla ay project proponent. Kumbaga, pag project proponent ka daw, ikaw yung nag-propose ng project. So, hindi, parang hindi naman masama yung mag-propose ka ng project. Kailangan i-establish na yung nangyaring ghost project ay involved ka doon. Hindi ibig sabihin na proponent ka ng ghost project, samkot ka na rin doon sa mga maniobra doon sa proyekto. Kung naging ghost project man ito, kailangang i-establish pa rin yung role mo doon. Yan yung parang attorney yung testimony na dinalan mismo yung pera. Dinala mismo sa kanya yung kickback. Yun na nga ang sabi ni yun na nga ang sabi ni Associate Justice ng Sandigan Bayan, Carl Miranda, yung chairperson mismo ng division. Sabi niya, ang buong scheme na yon, conspiracy yun. Conspiracy yun. Huwag mong titingnan yun na project proponent tapos ito namang mga contractors at saka DPWH, separate na entity. Hindi. Yun conspiracy yun. Sabuatan yun. At yung role ni Bong Revilla, hindi minor. Sa katunayan, hindi naman magkakapundo yung DPWH tungkol dun sa project na yon kung hindi linakad ni Bong Revilla. Kinausap ni Bong Revilla si Yusek Bernardo, si Yusek Cabral, pati mismo si Secretary Bunuan. At yan ay na-establish. So, at saka, bago pa na-implement yung project, nag-advance na siya. Established din yun, yung ganong kalakaran. Yes. Oo. Wow. Kaya medyo medyo frustrated ang marami sa naging desisyon na ito ng Sandigan Bayan. Parang naghahanap, tama yung sabi mo, Nald, naghahanap ba sila ng resibo na pinirmahan na tumanggap nga siya ng pera na gano'n? Wala namang gano'n. Tsaka, alam mo, ito yung matindi doon. Yung mga co-accused, yung mga DPWH officials at saka yung contractor, hindi mo pinayagang magpiyansa kasi the evidence of guilt is strong daw as regard sa kanila. Kasi sila yung mga nakapirma sa disbursement mga documents. Tapos sila yung pumirma na tumanggap talaga ng pera, yung contractor. Ay lahat yon grand na conspiracy. Yung project proponent, yung DPWH, yung contractor, lahat yon. Bakit mo ngayon ito papayagan na wag makapagpiyansa tapos yung mga co-accused
Hindi, parang ano ito hindi, parang sinira mo ngayon yung conspiracy. Ano, di ba, Nald? Oo. Kaya dapat makilala kung sino yung mga judges na yan. Di ba? Kailangan ay imarka yung mga yan eh. Dahil baka... Justices yan, Nald. Justices yan. Oo. Di ba? Dahil alam naman natin yung weaknesses ng ating judicial system eh. At yan ay dinadramatize yung weakness na yon. Diba? Pero Nald, sabi ni Ombudsman Rimulya, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mukhang natrabaho. Yun nga. Yun nga yung weakness. Yun nga yung sinasabi nating weakness. Ang problema, hindi naman nila pwedeng kasuhan si Ombudsman Boying Rimulya dahil impeachable impeachable position ang ombudsman, di ba? Oo. Saka yung sinabi niya namang mukhang trinabaho, hindi naman ibig sabihin nagkalagayan. Ibig sabihin, pwede namang trinabaho. Ibig sabihin, talagang ginalingan yung argumento at saka ibig sabihin talagang trinabaho. No? Trinabaho talaga. Marami kang posibleng interpretation dun sa trinabaho eh. Pero marami sa nakikinig, alam yung ibig sabihin ng trinabaho. Tayo at saka yung mga nakikinig sa atin, alam natin yung trinabaho. Hindi, ang inaano dito, Nald, kasi, ang parang kinakabahala dito ng marami, paano kung ganyan din ang mangyari sa kaso ni Jinggoy? Kasi, Jinggoy, di ba? Oo. Parang lalong ano tayo nito, madidismaya ang taong bayan sa ganyan. Yes. Di ba? Tama. Kasi ano yan parang natuwa na nga tayo na nakasuhan ang mga yan at nakulong eh. Tapos bigla ngayon, hindi man lang nagtagal nakapagpiyansa si Bong Revilla. Pagkatapos baka sa susunod niyan, makapagpiyansa na rin si Jinggoy. Kasi pareho ang scheme ni Bong Revilla at Jinggoy, pareho ang scheme, di ba? Paano kung trabahuhin din? No? Kung itrabaho rin, di ba? At saka malamang talaga tinatrabaho na yan. Alam naman natin dito, maraming pera ang mga ito. Maraming pera. Si Bong Revilla nga, hindi pa sinasauli yung 124 million eh. Oo nga, yung dati. Di ba? Yung una niyang pagkakulong.